Our help is in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty. Our help is in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Come on, gamitin natin ating mga kamay sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah. Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty. Our help is in the name of the Lord. Let's sing it again. Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty. Our help is in the name of the Lord. When trouble seems to surround us, our help is in the name of the Lord. When the enemies try to confound us, our help is in the name of the Lord. For He is good, God is good, don't forget that He's never failed us yet. Our help is in the name of the Lord. Let's sing it again. Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty. Our help is in the name of the Lord. His name is Jesus. He's the rock of our salvation. His name is Jesus. He's the lifter of our heads. His name is Jesus. Our hope in tribulation. His name is Jesus. The only one we turn. Jesus. He's the rock of our salvation. His name is Jesus. He's the lifter of our head. Jesus. Our hope in tribulation. Prince of Peace, Lord and King, mighty God is He. Our help is in the name of the Lord. Let's sing it in. Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty. Our help, your help, my help is in the name of the Lord. Let's sing it again. Our help is in the name of the Lord. Hallelujah. Our help is in the name of the Lord. For the Lord our God is mighty. Our help is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. Amen. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for being such a wonderful God to us, Lord. You never leave us nor forsake us, Lord. Amen. Glorify you, Lord, this morning. Holy Spirit, fill this place, Lord. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu at pag-ibig, Lord. Maramdaman namin sa buong umagang ito, Lord. At may dahilan kami, Panginoon, upang purihin ka dahil karapat-dapat ka po, Lord. You are so worthy, Lord. Worthy, Lord. You are. Hallelujah. Let's feel the Holy Spirit.
Jesus. We love you, we worship you, adore you, we lift up your name. Jesus, you're worthy of blessing and honor, and we give you praise. You're worthy of glory and praise. We lift up your name, oh Lord. You're worthy of praise. We lift up our hands in your name, Declaring your praise, oh God. declaring Hallelujah. your praise, oh Lord. You're worthy of praise. Jesus, our healer, provider, Messiah, to you we will sing. Jesus, you're wonderful, Counselor, Almighty God, our soon coming King. You're worthy of glory and praise. Tunay nga, Lord. We lift up your name, Lord. Oh Lord, you're worthy of praise. Lord, we lift up Our hands in your name, declaring your praise. Oh Lord, you're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Lord, you're worthy, you're worthy of glory and praise. We lift up your name, oh Lord. You're worthy of praise, Lord. We lift up our hands in your name, declaring your praise, oh Lord. You're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Yes, you're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Yes, you're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Let's sing it again. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall
You're worthy. You're worthy of glory and praise. We lift up your name, oh Lord. You're worthy of praise. Lord, we lift up our hands in your name, declaring your praise, oh Lord. You're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Yes, you're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Yes, you're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Yes, you're worthy, you're worthy, you're worthy of praise. Hallelujah, you are worthy, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo at pag-ibig. Hallelujah, we praise you, Lord. Maya-maya pa tayo palaban. Ano po? Yan. Ito po siguro ang isang mensahe. Marahil ito po yung mensahe na masabi po natin na very challenging passage. Pero may magandang katuruan sa atin. Lalo-lalo na po sa araw-araw. Halos may nagkakaroon tayo ng conflict. Araw-araw po minsan may nakasalubong tayong mga problema. At may nakakabangga at halos mapaaway. Minsan nga lang sa mga pagmamaneho lang natin. Ano po? And as we wander through these 6 verses, marahil po 3 lamang para makuha lang po natin pinaka bahagi na yon. Hopefully we can bring them together in a meaningful way. Tanong ko po muna to start with. Nasubukan niyo na po ba makipag-away sa kapitbahay? Sino rito yung hindi pa napaaway? Hindi pa napaaway sa kapitbahay. Parang ayaw na inyong magtaas. Bagong lipat lang kasi kayo. Wala pang kaaway. O, napaaway sa opisina. Ayan. Meron, ano po? Sa school. Yung ating po mga estudyante. At pag-isipan po natin ngayon, ano po ba ang magandang naidulot ng pakikipag-away na ito? May maganda po ba naidulot? Parang wala, no? Parang walang maganda. Or may masama bang naidulot sa inyo pong relasyon? Ayan. So mahirap po, no? Talagang ang laging sagot mukhang hindi magandang naidulot nito sa aming relasyon. At kapag sinabi ko po, tingin kayo sa paligid, baka nandyan lang po yung kaaway ninyo. Ano? Background study po natin kay Apostle Paul. Yung binasa po natin kanina ay actually ito ay second part na po nung pag-usap ni Paul doon sa Corinthians church. Yung first part po doon ay kinausap niya po ito tungkol doon sa mga false teachers, yung mga pinaggagawa at yung pagsisira kay Paul. At ito po ay second part na po ito. At nung una, naubos yun. Pero may mga remnants pa rin, may mga natira pa rin po. So si Apostle po ay nasa gitna po ng walang humpay at walang awa na atake sa kanya ng mga huwad na guro laban sa kanya. At mapansin po natin dito, yung kaninang verse, pwede po bang pakita natin yung verse kanina? Na mapansin po natin dito sa mga verse na ito na para bang masyadong mainit ang sulat na ito ni Paul. Masyado po mainit. He was under attack by false teachers at nagsisikap na sirain ang kanyang mabuting pangalan. Para siguro mawala yung tiwala sa kanya ng mga tao. And for so many Sundays na tayo po dito sa church, pinag-aralan natin ang buhay ni Pablo, sinabi natin siya ay superstar. Superstar in terms of being a Christian, being a leader, being a missionary. Superstar talaga siya at magaling siya. Pero this time, kahit na anong galing mo pala, kahit na superstar ka, meron pa rin mga haters. Meron po mga tao na hindi po siya nagugustuhan at ayaw sa kanya. At bagamat sa unang sulat po ni Pablo, wala na po itong mga nanira sa kanya, sabi ko nga po kanina, meron pa rin pong patuloy na gumagawa ng mga controversies against him. At meron din pong tatahimik lang,
pero sa puso nila may nagre-rebelde. Ganun po. Kaya sa bandang huling bahagi, ito po yung sunulat ni Apostol Pablo. Actually, yung first 9 chapters ng Corinthians chapter 1 to chapter 9, maganda po yung sulat ni Pablo doon. Kung mapapansin po nyo, kung yung babasahin mabuti, ang ganda po ng sulat ni Pablo doon. Full of compassion, sensitivity, may sympathy, at maayos naman po ang simula. Pero pagdating po doon sa chapter 10, parang hindi niya yata mapipigilan yung kanyang pagsulat, parang hindi niya kayang tapusin kung hindi niya bibigyang pansin ito pong mga haters na ito. At mayroon pong 4 na chapter, ang 10, 11, 12, 13, na kung saan isinulat po ni Paul yon para sa kabuuan po doon sa mga nagagalit sa kanya at doon sa mga false teachers. So, sa huling bahagi po ng 2 Corinthians chapter 10, 11, 12, and 13, diretsong sinulatan ni Pablo ang natitirang mga false teachers at mga rebelde who continue to resist his authority and his teaching. So ito po yung sample ng tone, ng sulat ni Paul sa chapter 13 verse 1. Ito po yung tono. Para makita lang po natin na ano ba ang tone of this letter. Ito po sabi niya, "This is the third time I'm coming to you. Every charge must be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. I warned those who sinned before and all the others, and I warn them now while absent, as I did when present on my second visit, that if I come again, I will not spare them." Sabi niya pong ganon. So ito na yon. Third time na to, sabi niya ganon, pupunta ako sa inyo. 2 beses na po nangyari. At sabi niya pong ganon, pupunta ako sa inyo, titignan ko kung ano yung pinagsasabi ninyo. At yan po yung tone ng final section. It really is a battle strategy to deal with the remaining enemies. At nagbigay siya ng ultimatum bago siya pumunta roon. Sabi niya, ganon pupunta ako dyan. Possibly po, that's 2 months or 2.5 months. Pupunta ako dyan at titignan ko. Fair warning, you repent or leave. Now, as the section opens, it opens in the battle motive. At dito natin makikita ngayon yung personality, mayroon po si Paul. Bilang isang sundalo na handang lumaban sa digmaang ito. Ito po marahil yung pinakamalinaw na spiritual warfare na atin po mabasa in terms of engagement of warfare. Dito po kakaibang spiritual warfare ang tinutukoy. Kadalasan, pag spiritual warfare, ang nasa isip po kagad dati na possession, evil spirit, possession or obsession na evil spirit. At naalala ko po when we were doing church planting ministry doon po sa lugar ng Libis, marami dyan na mga talaga pong may mga demon possessed. Habang nagba-Bible study kami, bigla na lang mapopossess Ganun po. At ako po mismo nakikita ko na demonyo nakatayo sa harapan ko. Tao yun nung una, pero nung makita ko, it's a different spirit. At talagang dahil doon, at dahil po doon sa karanasan na yon, nag-research ako ng maigi, nagbasa ako ng mga book about spiritual warfare. At sa po sa akin pong na-appreciate ay yung book po ni Neil Anderson ng Bondage Breaker. Yan po isa po sa mga books na talagang hanggang sa ngayon is popular when it comes to spiritual warfare. At meron po malaking pagsisikap na ang mga authors po talagang buksang maigi yun. Pero gusto ko po sabihin sa inyo na spiritual warfare is a biblical concept involving the struggle against evil forces, a persistent challenge in the life of every Christian. Tuloy-tuloy po yan. Hindi po ito yung evil spirit lang, pero tuloy-tuloy po na challenge sa atin every day. Sa atin pong buhay, yan po spiritual warfare. At mayroon pong pagsisikap na talagang iba po nagko-concentrate sa spiritual warfare na evil spirit, evil spirit. Minsan po ay nagko-quote na ng mga verses na out of context na. Ano po? Pero dapat po natin maunawaan na tayo ay nasa spiritual warfare, hindi dahil sa mga evil spirits na naglipana, kundi tayo po yung mga sundalo ng Diyos. We are soldiers of Christ. We are soldiers, kaya we engage in this warfare. So, pagka nag-uusap po tayo ngayon dito po sa loob ng church, then bilangin niyo po ang inyong sarili na hindi po civilian. We are all soldiers here. Sundalo po tayo.
At yun po isang karakteristik ni Paul na sabi niya, you are a soldiers of Christ. Ako ay sundalo ni Kristo. Katulad po ni Pablo, he engages in this war. And first of all, he defines himself as a soldier. He defines yung characteristic, yung attributes, yung pong traits that a soldier possesses that make him effective. At ano nga po ba yung isang characteristic mayroon po si Pablo? Ito po, una-una, Paul is a compassionate soldier. Parang ironic, ano po? Kasi pagka sundalo ka, dapat hindi ka maawain. Ang sabi ng ganun mga sundalo, no mercy. But Paul is a compassionate soldier. Let's remind of ourselves first that effective soldier is compassionate. Maawain. And the best soldier we see, yung best soldier who see war only as a last resort. Para bang ang gyera, tayo magigera, last resort lang natin yan. He will not use force unless it is absolutely necessary and there's no other option. Nais nilang mahanap ang lahat ng posibleng pamamaraan upang malutas ang issue bago pa dumanak ang dugo, bago pa magpatayan o bago pa pumatay. That is a good soldier. Tinitignan po muna lahat ng pwedeng mangyari bago tayong magpatayan. There is that diplomatic relationship. Inaayos niya muna. And Paul is a compassionate soldier. When he begins doon sa chapter 10, verse 1, sabi niya pa gano'n, with a compassionate pleading, begging message to the Corinthian defector, sabi niya po, nagsimula siya, I, Paul, myself, entreat you by the meekness and gentleness of Christ. I, Paul, myself, sabi niya gano'n, entreat you with the meekness and gentleness of Christ. At dito po, ina-emphasize niya, dito po sa mga sunod na talata, kung sino siya kay Kristo. Yun ang kanyang stand kagad. I am with Christ. At sa tamang pagkaunawa, ang katangiang gaya po ng kaamuan at kahinahunan ay pinahalagahan po sa kulturang Grego noong panahon ni Pablo. Mahalaga po yan, especially for those Christian leaders. They were expected from strong leaders. At sa paggamit niya ng salitang meekness and gentleness, una po, meekness is not weakness. Meekness is not weakness. Ang Greek term na ginamit po dito ay yung parotetos, nang ibig po sabihin ay has more to do with humility than softness. Humility than softness. It implies strength under control. Sa Tagalog ay maamo o kaamo ang loob. So in Paul's case, kung yahambing ang kanyang mga sulat ayon sa kanyang personalidad, nangangahulugan ito ng kakayahang panatiling mahinaw ng kalooban sa gitna ng panggigipit. Isa po yun sa isang karakter na napakaganda sa isang mananampalataya. Ano po? Yung you can keep power under control and not exercise it beyond what is necessary. Parautetos. Ikalawang ginamit niya po ay yung gentleness. Ang gentleness naman po, it requires responding to others with understanding. Ang Greek term na ginamit po rito ay epieikeias. Nagpapahiwatig sa isang taong nakakapag-adjust sa mga pangyayari with proper response. Sa halip na pilitin siyang mag-adjust sa iyo. So ito po yung gentleness ay yung nakakapag-adjust sa pangyayari. Kung ay nagkaroon tayo ng away at hindi tayo nagkaintindihan, ang proper response ng gentleness ay doon sa situation. I will not adjust doon sa situation mo. Kung galit ka, mag-a-adjust ako, galit din ako. Hindi po. Ang tinignan ni Pablo rito, it's not what you are acting on, hindi yung response mo. Ang response ko ay kung ano yung kabuuan ng problema meron tayo. Kakaiba, ano po? It's different. So, sa halip na pilitin mo siya mag-adjust sa'yo, mag-adjust siya doon sa nangyayari. At sa Tagalog po nitong gentleness ay mahinahon.
Another translation for this word is tolerance o mapagpasensya. Mapagpasensya. Gusto ipakita ni Pablo sa mga taga-Korinto na lumalapit siya sa kanila na may ganitong katangiang tulad ng kay Kristo. At hindi siya weak. He is gentle. He is gentle. In fact, sinabi po ni Paul na, I urge you by the meekness and gentleness of Christ. Yung second part po ng letter na yon, sabi niya ganun, I who am meek when face to face with you, but bold toward you when absent. Sarcastic po yon. May pagka-sarcastic po yon. Yung second part na yon. Kasi sabi ng kanyang mga critics, ito, kapag ka naman si Pablo ay nasa harapan natin, nandito yan sa Corinto, he's wimpy, he's lack courage, he's coward, he's meek. Tameme yan sabi niya gano'n. And when he goes away, yan, susulat siya, a very bold and fierce letter like this. Yung mga sulat niya na talagang matatag, matindi, masakit. Sabi niya, pagkakaharap mo naman yan, wala naman yan Pagtalikod, yan, dyan siya magaling. Pero pagkaharap mo, tamimi. See? Sabi niya, kaya sabi ko ganun Pablo, ako, nasasabi niyo, I who am meek when face to face with you, but bold toward you when absent. Inulit niya po yung phrase na yun kasi yun po sinasabi sa kanya ng mga taga-Korinto. Matapang lang daw siya pag sumusulat, pero tameme. Pagkaharap na sila. Actually, Paul had some speech problem. May problema po si Paul. Sabi po nila, siya po ay stammer or stutter. Kung may tip po natin stutter. Pareho lang po yun na speech deficiency. At may kita po natin ito sa 2 Corinthians chapter 10, verse 10. For they say, his letters are weighty and strong, but his bodily presence is weak, and his speech of no account. Para po sinabi, ang kanyang sulat ay malaman at mabisa. Datapwat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina. Ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Imagine, may body shaming na during that time. Sabi, tingnan mo yung katawan niya. Patpatin Hindi ko po masyadong ma-picture si Apostle Paul during the time na siya po ay talagang siya yung leader ng mga Pharisees. Siya yung nangunguna sa mga Pariseo. At siya yung nagpapapatay doon sa mga Kristiyano. Hindi ko alam kung itsura. Akala ko noon, matipunong lalaki. Sundalo. Pero sinabi sa kanya, yan naman kita mo ang katawan niya, patpatin. At pagka nagsalita, utal-utal. Parang sinabi, kita mo naman sa pastor na, ang laki-laki, pero pagka nagsalita, parang ipis. Parang ganon. Takot sa ipis. Ang laki-laki, takot sa ipis. Pwede na rin. Unskilled in speaking, sabi pong ganon. Kaya ang sagot ni Pablo sa kanila, you say, I'm meek when face-to-face and bold when absent. Well, let me be meek. Pabayaan ninyo ako maging meek ngayon when absent. For a moment, sabi niya ganon. And I urge by the meekness, and I urge you by the meekness and gentleness of Christ. At sana kayo rin. Sabi niya pong ganon. Si Paul ay nagsusumamo hindi dahil siya ay mahina, kundi dahil siya ay mahabagin. Walang personal na galit dito, walang personal na pagiganti, walang poot. Si Pablo ay nagpakita ng parehong uri ng habag at pagmamahal na ipinakita ni Jesus. Dito, pinapakita niya pa rin who he is in Christ. Kahit na minsan, nagpuputok na sa galit. Alam niyo po yung bang galit na galit ka na. Pero si Paul hindi He's gentle, he's meek. Hindi mo ako pwedeng dalhin doon sa level mo. Meron akong sariling level. Meron sarili akong standard. And that standard is Christ. Sa ating pong pang-araw-araw na conflict, actually yung pong pagiging hesitant niya to act with power, laban sa kanilang mga kasalanan at laban sa kanilang pagtalikod, ay dahil sa kanyang pag-ibig sa kanila. Hindi ito isang kawalan ng lakas ng loob. He was the compassionate soldier who saw actual conflict only as a last resort against those who were fixed in their rebellion. Sa ating pong pang-araw-araw na conflict na na-encounter sa ating pong buhay, sa mundong ito, isang lesson po siguro, huwag po natin alisin yung pagiging compassionate.
Yung bang maawa muna tayo. Isang character na mahalaga for spiritual warfare. Tandaan po natin, hurt people hurt people. Tama po ba? Hurt people hurt people. Yung isang taong nasasaktan, nananakit. Naalala ko po yung isang lalaki na lumapit doon sa isang aso, nakita niya na uungul-ungul, nagmamakaawa. At sabi niya, kawawa naman itong aso, ano kaya nangyari? Gugutom ba ito? So nilapitan niya. At nung lalapitan niya, bigla siya inungulan at kakagatin pa siya. Sabi niya, pambihira, ikaw na nga tutulungan eh. Gusto niya, paing kita dyan eh. May ganun pa, no? Pero lumayo siya ng konti, nakita niya na yung aso pala, yung paa, nakaipit doon sa kanyang pinaglalagyan at hindi makaalis. You see, hurt people. Maraming mga tao, they are in pain. They are hurt. Nasasaktan sila. At minsan tayo mga Kristiyano, we look at them as, well, mga problema ito. Pero hindi natin nakikita where are they coming from? Saan ba sila nanggagaling? Masaya tayo because although we have pains, though we hurt, meron tayong Diyos. Madali tayong bumalik sa ating Diyos. Madali tayong kumuha sa Kanya ng kalakasan. Madali tayong kumuha ng healing sa Kanya. Pero kapag kayo ibang tao na, hindi nila alam kung saan sila pupunta. And then, here we come. Darating tayo. At minsan po, we don't have that compassion. Kinukulang po tayo doon. So, compassion po, mahalaga. Ikalawa, Paul is a courageous soldier. Siya po ay matapang. A soldier is not only compassionate, but courageous. Sa verse 2 po, binabanggit niya ang tapang na ipinakita niya kung kinakailangan, pero para sa kanya, ayaw niya. Parang sinasabi na, hindi ako natakot sa galit mo. Natakot ako sa galit ko. Diba, may mga ganun tao na, ayoko pakita sa yung galit ko. Yung galit mo, wala akong pakialam sa galit mo, pero ayoko magalit. Iba ako magalit. Actually, sa Good News Bible, sa 2 Corinthians chapter 10, verse 2, nakita ko po ito na sabi niya, masyadong harsh na konti. I beg you not to force me to be harsh when I come. For I am sure I can deal harshly with those who say that we act from worldly motives. Sabi niya gano'n, wag mong sabihin yan, do not force me na maging harsh ako sa inyo. Pag pumunta ako, I am sure I can deal harshly doon sa mga pinagsasabi ninyo sa akin. At titignan po natin yung huli ng verse 2, with those who say that we act from worldly motives or against those who regard us as if we walk according to the flesh. Ito po yung pagbibintang sa kanya. Worldly siya, corrupt siya. At siya ay kumikilos lang dahil sa pera. Nangihingi lang siya ng pera sa church And reading between lines, sinasabi po ni Paul, kung kailangan kong harapin ng mga taong tumatawag sa akin o korap, kung kailangan kong harapin ng mga taong naninira sa akin, kung kailangan kong harapin ng mga taong nasasabing mahina ako at duwag ako, at harap-harapan lamang ako matapang, pagtalikod hindi, kung kailangan ko silang harapin dahil sa pagsira nila sa aking pangalan, gagawin ko. Pero hanggat maaari ayoko. Hanggat maaari ayoko. Hindi ko nais na maging matapang, itapikita ang aking kumpiyansa sa harap ninyo. Pero kung kailangan, gagawin ko. But if I have to, I will. Ibang tapang na, mga kapatid. Sa atin po, mga tapang natin, minsan kakaiba eh. Sige, yan ang ginawa mo sa akin, ididemanda kita. I will sue you. Demandahan, Kristiyano. Ang tanong po pupunta lang po ako ng konti rito, no? Kapag may ganitong away yung mga Kristiyano, okay lang ba kung magdedemandahan? Can I sue? The simple answer is no. No. But sometimes, you can.
Kasi po, walang madaling sagot to resolve the conflict or dispute. Walang madaling sagot. There may be a situation when one is legally justified in filing lawsuit. Justified po yon. Ngunit dapat niya muna pag-aralang mabuti ang papasukin niya. Mas makakatulong, siguro po sa ating pong mga conflict bago tayo magdemandahan, ay yung isaalang-alang ko anong sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa mga Kristiyanong nagdidemandahan. Ito po isa, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 7. To have lawsuits at all, ito po yung taga-Korinto rin po ito. Ito, kung babasahin po natin mula po doon sa 1 hanggang 7, sinabi po rin mga pag-aaway-away nila. At sabi gano'n ni Apostle Pablo doon sa verse 7, to have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Talo ka na kagad. Imagine, gusto mo manalo, talo ka. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? At ito matindi, sabi niya gano'n, but you yourselves wrong and defrauded, even your own brothers. Kayo rin naman nananakit din naman kayo at saka niloloko nyo rin naman sarili nyo kapatid. Mula po naman sa salita ng Diyos ng Panginoon Hesus, sabi sa Matthew chapter 5 verse 40, kung ang sino man ay gusto maghabla sa iyo at kunin ang iyong tunika, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Sabi ko, pagka may maghahabla sa iyo, kukunin nyo yung t-shirt, ibigay mo na rin pati yung jacket mo. So, what are these words saying when it comes to demandahan? Wag na lang. Wag na lang. A good soldier must be compassionate. Nagbibigay yun sa kanya ng mahabang pagtitiis upang bigyan ng kanyang kaaway ng pagkakataong magsisi. Mahalaga din po na siya ay courageous kung siya ay makisali sa larangan ng labanan. Ang sabi nga ni Paul, pupunta ako dyan, at kung maaring hindi tayo mag-away, hindi. Ayoko. Matapang. Kung siya ay makikisali sa larangan ng labanan, ito ay nangangailangan ng malaking tapang para maging matagumpay. But compassion and strength or courage would be useless if the soldier is not competent. Walang kwenta yung compassion at saka yung courage kung hindi ka capable, kung hindi ka handa. May sundalo ba namang pupunta sa giyera, walang dalang panlaban. At dito po tayo pupunta sa isang issue nito. Paul is a competent soldier. Siguro po we can go as far as we want in trying to seek peace and ultimately you can't and so you have to engage in war. Ginawa mo na lahat ng paraan. Okay na. Sige na. Gawin na natin to. Minsan hindi na ito napipigilan pa. You may have great courage to get into the battle. But if you are not competent, walang kakayanan, walang silbi ang tapang natin. Walang silbi. You have to have the weapons. You have to have the ability. You have to have the competence. Mahalaga po yun. Kaya ang sabi niya po, I'll come against any remaining people who hold the view and propagate it. Pupunta ako dyan. Itinanggi niya ang akusasyon sa kanya na siya raw ay itiwali at siya raw ay lumalakad sa laman. So, ano pong ginawa niya? Binunot niya na ang kanyang sandata. Sa chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ito na. Bumunot na ng sandata. And this makes sense, ano po, because we know in Paul's discussion, the armor of God, Ephesians, the only offensive weapon mentioned is the Word of God. So ang kanya pong panlaban dito, ito na yung divine power is the Word of God. At ito po yung kanyang sinasabi niya na panglaban niya. Ephesians 6, chapter 6, verse 11, ito po yung the whole armor of God. Ang verse 14, the belt of truth, the breastplate of righteousness, shoes for your feet, yan po yung sa evangelism, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Lahat po yung ilang mga bahagi na binanggit, yun po ay mga offensive, panangga. And the only defensive
na gamit dito ay yung Word of God. The Word of God. So ang capable soldier, we preach and teach the truth. Kapag ikaw capable, alam mo ang salita ng Diyos. You preach and teach the truth. Alam mo ang pinanghahawakan mo. Alam mo na hindi ka matatalo sapagkat meron kang divine power. We proclaim the truth. At nalalaman natin that that truth is powerful. Kung maalala po natin, minsan na niyang sinabihan mga haters niya, ito yung first attack na binanggit natin kanina, I will come soon to you if the Lord's will, and I will find out not the talk of these arrogant people, but their power. Minsan po ay hindi natin napapahalagahan how powerful that Bible na hawak-hawak natin tuwing pupunta tayo dito sa church. Or kung wala na tayong hawak na printed Bible, meron na doon sa ating mga cellphones, hindi na natin napapansin kung gaano ka-powerful itong hawak natin. We become so desensitized because of the world of lies. Dahil sa mundo po na atin pong kinabibilangan ngayon, kadalasan ay nagiging manhid na tayo. May kapangyarihan pa nga ba ang salita ng Diyos? Ito bang Biblia ang hawak ko? May kapangyarihan pa nga ba ito? Laban sa mundong ito. Nakakalimutan natin kung gaano ka-radical ang katotohanang nakapaloob sa Biblia. At dahil sa tayo po ay nabubuhay sa kasinungalingan ng mundo, we fail to see the Holy Spirit as promised to work through the Bible's truth, empowering them. Nandun po yung ating kalakasan. Nandun po yung ating yung kapangyarihan. Nakakalungkot po na sa ating panahon ngayon, pagdating sa conflict, we concentrate on whether we are politically right or politically correct. Ano nga bang pinapaniwalaan ngayon ng mga tao? Wala na yan. Ano na yan eh? Obsolete na yan sinasabi mo sa Biblia. Wala na yan. Ito ngayon ang sinasabi ng mga tao. Masabi po ba natin na gumagawa na lang tayo ng mga matitinding arguments para gamitin sa mga nagkakamaling kapatid? May kinalaman man sila sa salita ng Diyos o wala. Basta't magaling ka sa argumento, matindi ka na. Sa totoo lang po, sasabihin ko na rin po ito, napakahirap po ng trabaho ng pastor. Mahirap ang trabaho ng pastor. Lalo na po kung ang pinag-uusapan natin ay yung buong katotohanan ng salita ng Diyos. It's not easy. Marami ang nasasaktan at mag-aakala pagka nagsalita ka, pinatatamahan mo siya. Wherein you're using the Word of God. Magagalit, aalis. At minsan po, dumarating po yung tanong na, how do you keep everyone happy or every member of the church happy? As a pastor, how can we keep you happy or everyone here happy? Sagutin ko po sa inyo ng diretso. It is not our job to make you happy. It is our job to make God happy. It is our job to make God happy. And to make God happy is for us to preach the truth. At yung pong pinakamahirap sa lahat. Because we have to balance. Baka pag sinabi namin yung truth, magalit. But we want to make God happy. Pero magagalit si kapatid. That's hard. Hindi po madali. It is our job to make God happy, to preach what is truth. Mahirap po yun. Madali lang po magpasaya ng member. Mag-create ka ng fun-loving activities, excellent group ministries, forget about your commitment, and let us do some programs na magpapasaya sa atin. Pero ang goal ba natin dito sa church ay para maging masaya ang lahat ng members?
Is that our goal? Alam niyo po, pareho din po ito ng inyo pong ginagawa. You are not working diligently to make your boss happy. As a Christian, you want to be honest in all your dealings in your office because you are doing this to make God happy. Hindi po ba? Ganun pa rin yun. Ang mga estudyante, hindi lang kayo nag-aaral na mabuti para mapasaya ang inyong mga magulang. Nag-aaral kayo mabuti para mapasaya ang Diyos sapagkat siya nagbibigay sa atin ng wisdom, siya nagbibigay sa inyo ng understanding, siya nagbibigay sa inyo ng magagandang grades sa school. Sa mag-asawa, we want to make our wife happy, hindi dahil sa happy wife, happy life. Mangot wife, mangot life. Ano yung mangot? Simangot. Pagka nakasimangot, buong bahay yan, apektado. But we want to make our wife happy. If we want to make our wife happy, let's make God happy in our relationship. Because knowing that if we do that, everything else will generally fall into place. Magiging maayos yan, tatakbo yan na maayos. And we are talking by experience. At marami po rito, alam natin they're happy because they want to make God happy. Kasi ang tanong po sa relationships, about relationship is, what is the word of truth saying in all that we are doing? Nasaan dito yung salita ng katotohanan? Parang sinasabi natin na anuman ang mangyari kahit na hindi maganda, because you're doing what's biblically right, that's not a bad thing. That's not a bad thing. And as you get on track with God's will, His power will start flowing through your life. Alam niyo po, madali pong manlumo, madaling nalungkot. Kapag napapaligiran tayo ng mga kasinungalingan, saan man tayo dumako. Nakakapanlumo, di po ba? Lalo na sa panahon ngayon, dami-daming mga, ang tawag yan, mga trolls. Hindi mo na alam kung alin yung totoong troll, tsaka ano. Napakaraming kasinungalingan sa paligid natin. Ngunit sa bawat bukasyon at istasyon ng buhay ng tao, tinatawag tayo to persevere in the truth. Bawat bukasyon at istasyon, in every vocation, every station, the life of man, we are called to prevail in the truth. Manatili tayo sa katotohanan. Yun po. And James 1:12, ang sabing ganon, "Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him." Huwag po tayong paghinaan ng loob, mga magulang. Habang tinuturoan natin ang ating mga anak to properly distinguish between the truth of God and the lies of this world. Huwag tayong panghinaan. Tuloy-tuloy yan. Turuan natin silang sambahin ng Diyos sa kabanalan, pahalagahan ang salita ng Diyos, kilalanin at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. That's still the truth. Kaya hindi kayo mga kabataan, mga young adults, mga young professionals, maging matatag as you face opposition at your university, sa school, sa inyong pinagkatrabahuhan, mula sa isang mundong salungat sa katotohanan, salita ng Diyos. We are living in that kind of world. Madalas nga pinag-uusapan namin post-Christianity. Parang iniaalis na nila yung salitang Kristyanismo sa panahon natin ngayon. Ito sabihin ko sa mga kabataan, refuse to hide your light under a politically correct view, but set it where all the world may see. Set it where all the world may see. Sabihin natin ganon, ang hirap kasi mga kasamahan ko, puro hindi Kristiyano. God will empower His word, not you. You will only speak His word. His word matters. His word matters. Ang sabi ng gano'n, refuse to, wag mong ilagay yung ilawan doon sa ilalim ng lamesa. Di ba? Matthew chapter 5, verse 15.
Huwag mo ilagay sa ilalim ng lamesa. Ang ilawan ay nilalagay sa lalagyanan, sa kandelarya, at ipinapatong sa ibabaw ng lamesa upang lahat na nandoon sa loob ng bahay ay maliwanagan. Spiritual warfare, we're all engaged in it. The kingdom of darkness is our opponent, and we are fighting for the truth, the preservation and proclamation of the truth. So in verse 3, sa pagwawakas po natin, Paul makes it absolutely clear that we are not warring according to the flesh. He is compassionate, he is courageous. Pero sabi niya, hindi ako lalaban sa inyo sa laman. Hindi ako lalaban. Hindi tayo lalaban ayon sa human wisdom. Hindi tayo lalaban sa pamamagitan ng technology o sa pamamagitan ng social media. Don't use social media to promote your hurt, your pain. Don't use social media para makabalik ka doon sa maaway sa'yo. Katulad ni Pablo, sabi niya ganon, I pulled down the power from heaven. Sabi niya ganon, kinukuha ko yung kapangyarihan yun na nasa langit, the truth of the Word of God. Sapagkat nakikibahagi tayo sa isang spiritual na digmaan para sa pangangalaga ng katotohanan, para sa karangalan na ating Panginoon Yesus, para sa kaligtasan ng mga makasalanan, at para sa kabutihan nating mga mananampalataya. At hindi tayo magwawagi sa laban na ito gamit ang sandata ng mundo. We can only win this war using the Word of God. Kung ikaw ay palaban, are you competent? Are you competent? We can only fight this world and our enemies through God's Word. Be compassionate, be courageous, but be competent and ready to fight with the Word of truth. Hawak natin yan, mga kapatid. At laging tiyak, panalo tayo sa laban. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po na marami. Salamat po dakilang Diyos kasi totoo po yun sa amin pong human nature. We want to fight on our own way, on our own means. Gusto namin lagi, Panginoon, pakita who we are. Gaano kami kagaling, gaano kami katatag. Hindi kami duwag. Pero Panginoon, kaibang-kaiba sa pagtuturo mo kay Apostle Pablo kung paano niya hinaharap ang kanyang kalaban. Hinaharap niya ito, Panginoon, na mayroon pong kaawaan. Binibigyan niya ng pagkakataong magsisi at tuluyan, Panginoon, iwanan yung kanila pong mga masasamang gawa at masasamang mga sinasabi. Katulad po ni Pablo, Panginoon. Kung haharap siya sa isang laban, haharap siya. Pero hanggat maaari, huwag mangyari. Katulad po ni Pablo, Panginoon. Kumukuha siya ng kalakasan, hindi sa kanyang sariling kagalingan,